Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod. Change venue po tayo. Okay, dito po ako sa room ngayon as in nasa bed, no? So, kumuha lang po ako ng aking shawl. Shawl ko po yan eh. Okay, so change venue po muna tayo kasi sobrang ingay po doon sa amin, Shupit Balay. So, meron po kasing birthday party doon sa kabilang bakod. So, magkakaroon po ng distraction. Actually, nakapag-record na po ako kanina pero ewan ko bakit hindi po siya nag-save. No? So, talaga po kasi hindi rin ako nakapag-concentrate dun kanina. It's about love reading. Again, ayan pa rin. Kailangan ito pa rin talaga. The lovers is nasa bottom of the deck. Okay, so gagamit po tayo ng 1, 2, 3, 4 decks, no? So, isang tarot card and the rest are all oracle cards. Okay? So, now is hihingi po ulit tayo ng basbas. Pasensya na po kayo dito sa ating venue. Ngayon, nasa dito po tayo sa kwarto. Tanging kong punda lang ngayon isang aking mahiwagang langis. So, quick live lang po tayo, no? Makapaghatid lang po. Ang ganda pa naman po ng topic ko kanina about sa kaperahan na pinag-aawayan po ng magpartner or mag-asawa, ganyan, no? Kaso hindi po siya nag-save, no? Hindi ko po alam kung bakit hindi po nag-save sa laptop ko yung video na yon. Okay? So, now is, uulitin lang po natin at tingnan natin kung gano'n pa rin po magiging topic, no? And, syempre, ngayon po is magdadasal po ulit tayo para And by the way, since hindi naman po to talaga, as in, hindi naman to nakat or gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga naka-resonate doon sa last upload ko na sa duda issue, no? Sa mga nag-underestimate po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood, sa lahat po ng mga subscribers, sa patuloy po nanonood, and sa mga bago na nag-subscribe po sa ating channel is maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo po muna ngayon itong ating lugar na pagre-readingan, which is sa kwarto ko po talaga, para lang po magkaroon ako na peace of mind and hindi po ako ma-distract kasi po talagang iba po, no? Iba po talaga yung ingay sa may salas po namin. So, andun po kasi yung lugar ko talaga for reading. So, dito po muna tayo, at least po dito may peace of mind ako, kalmado, no? So, dito na lang po muna tayo, okay? So, ngayon lang po naman, so, pagtsagaan nyo po muna to. Hindi na po ako nag-set up ng bonggang-bongga or what, no? So, eto na yan, okay? Eto na po yan. Okay, so, mag-pray po muna tayo. Mahalaga naman po, mas makapag-send po ako ng message. Ayoko lang po na may maingay. Okay, baka po kasi mamaga na naman ang thyroid ko kasi sigaw. Okay, so now is, hingi po tayo ng basbas kay God para po wala na pong distraction at ma-record ko na po to and may upload ko na rin po tong reading po na to. This is about love again, ha? Okay? Okay. Panginoong Diyos Ama, ako po ay naririto muli sa inyong harapan. Humihingi po sa inyo ng basbas, ng proteksyon laban po sa mga negative entities po na pwede pumasok sa amin. Dahil po kanina yung record ko po is hindi po na-save. Hindi ko po alam kung sa ano pa mong dahilan. Wala naman po spell work na issue doon kung bakit hindi po siya nag-save or meron lang po talagang ayaw po iparating yung mensahe na pumula po sa inyo para do sa mga collectives. Ako po ay nananalangin na this time around po is pakilagyan po ito na napakalakas sa proteksyon na manggagaling po sa inyo napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu para po ma-save at may-upload ko po itong video na ito patungkol po sa love reading. Kami po inyong gabayan, proteksyonan, at bigyan po ng kagalingan dito po sa pamumuhay namin sa lupa. Ako po ay patuloy na nanalangin na mabigyan po ang lahat ng proteksyon na manggagaling po sa inyo at kagalingan po. Lalong-lalo na po sa mga tao na umaasa po na bibigyan niya po sila ng milagro, ay pakihipo po sila. Pakihipo po sila, pakihipo po sila. Maraming salamat po.
Okay, so start na tayo mga bebe. Okay, start na tayo. Okay, so nakapag-oil na naman ako. So, syempre, mag-start po muna tayo sa ating oracle card. Kung ano po yung sasabihin ng oracle card. Or hindi, dito muna tayo sa aking isang card. Ito. Okay, so dito muna tayo sa ating ah kauna-unahan or mga first ano ko na oracle card na ginawa. Ayan, sumasabit ang aking mga kinembers. Ayan. Okay. So, at least po dito tahimik, 'di ba? Solemn na solemn. Kahit nga di ko na i-edit to, okay lang eh. 'Di ba? So, sana lang ano mai-save ko to, no. Kung hindi iiyak ako talaga. Yun, may isa na. Okay, so childhood trauma. So merong childhood traumang isang collective, ang collective natin is merong childhood trauma. Hindi nyo rin pala makikita if ever. Okay, so sa akin ko na siya ihaharap. Okay, so meron childhood trauma. So malamang ito is nakakaramdam ng mga palo or parang hindi favorite, mga ganyan, or laging nauutusan, parang laging alipin, mga ganyan, or binubuli, or worst, meron talagang medyo tragic na nangyari sa buhay na nito sa'yo collective. Okay? So, now, merong mga tao nakakakilala sa'yo sa ngayon na kung sino ka na talaga, no? Na kumbaga, kahit na noong kabataan mo is meron kang childhood trauma or mga pinagdaanan ka na hindi magaganda, no? Pero iba na yung pagkakakilala nila sa'yo. Iba na yung tingin nila sa'yo, no? Iba yung pagkakilala nila sa'yo noon at sa ngayon. No? So, kumbaga nagkaroon ka ng huge transformation from nakaraan mo and sa ngayon, ano. Kumbaga, andito ka kasi sa tinatawag na new beginning. Hopefully, nababasa nyo na kasi ibang lights po natin dito. Okay, so, andyan yung talagang nagkaroon ng panibagong path yung buhay mo. Talagang nagkaroon ng big changes, no, yung buhay mo dito. No, so, dito is kumbaga sinasabi rin na parang hindi to papasok sa love. Sa tingin ko lang, no? Parang spiritual ang papasok dito. Oh, okay. So meron kasi third party. Okay. So may third party. Naku, mga bebe, collective, may third party, may goodness. Okay, so dito is nagkaroon ka naman ng malaking pagbabago sa buhay. Though parang pagdating sa relationship, olats ka, talo, sawi, bigo, parang ganon, ano. Parang pagdating sa pag-ibig, ano ka, alam mo yun, walang swerte, no? So, tingnan natin kung anong pa sasabihin sa'yo ng cards. Okay, so we have the Gemini energy. So, malamang this reading is, pwedeng mas makarelate ang mga Gemini dito, no? Kumbaga, this reading is for you, Gemini, no? Pero this, again, i-clear ko lang ha, ito pong reading natin na to is for all zodiacs, no? For all zodiac signs po ito. And this is a timeless reading, okay? Pero ngayon lang po is meron specific na Gemini, pero applicable pa rin po to sa lahat ng mga zodiacs, okay? Kung sino po makaka-resonate, hindi lang po Gemini, okay? Ayan. So, may third party. So, ayan yung mga kinukutuban-kutuban mo, 'di ba? Now, merong access denied, no? Merong access denied na nagaganap, no? So, ibig sabihin, malamang ito is kumbaga meron kang gustong alam mo yon, gustong malaman or gustong halongkatin dito sa partner mo or dito sa person mo, pero andun yung hindi ka maka-entra, hindi mo hindi mo mabuking o hindi mo mahuli, no? Parang wala kang karapatan na hulihin sila, parang gano'n ang dating, no? Pero pinagpipilitan mo pa rin naman kasi talaga namang alam nyo, kahit naman sino po ang magloko, wala pong aamin yan, no? Walang aamin. Okay, so let go, let God mo na lang daw siya, darling, no? Let go, let God, then move on, no? Move forward, okay? Huwag mo sila intindihin dahil matatapos at matatapos din naman yung mga nangyayari sa iyong life. Okay? Ano lang, alam nyo, iba talaga pagka let go, let God nyo, magkakaroon kayo ng katahimikan and darating ang araw na mimimit mo na talaga ang soulmate mo. Okay? So, kung
meron namang third party, no? Pwede namang i-let go, let God mo na lang talaga yan. Wag mo nang hintayin na, alam mo yun, yung tumanda ang itsura mo, kaiisip kung paano hihilutin or paano gagamutin or kung paano mo to aayusin, no? Kung ayaw niya na kung talagang siya continuously nakikipag-flirt or continuously lagi sinasaktan na naghahanap ng ibang babae o ng ibang lalaki, yung person mo is i-let go mo na, no? Let go, let God mo na rin yan, kumbaga. Okay, now is maybe yung person mo dito is Sagittarius. See, pumapasok yung mga energies, no? Yan. So, maybe yung person mo dyan is Sagittarius, no? Collective. Tingnan natin kung ano pa sasabihin. Ayun. So, sinasabi naman dito ng ng person mo na ikaw daw ang lakas niya. Ikaw ang strength niya. Kumbaga, ikaw din ang bumubuo ng buhay niya. So, malamang ito, kung mayroon mang third party, no? Kung mayroon mang third party na pumapasok dito is parang malamang natukso, nabuyo, dala lang ng parang kantsawan, ganyan. Parang alam niyo yun, fling-fling lang. Pero hindi naman siya talaga totally seryoso. Pero at still, masakit pa rin yun, no? Hindi pa rin maganda. Kasi na ito yung nagiging cause sa'yo, nagkakaroon ka ng mentally ill. No, na talagang iniisip mo na iniisip kung ano ba, titino pa ba to? O talaga namang, iwan ko na, no? And now, your power can't be touched, no? So, dito is parang, kung iniisip dito ng person mo na parang, harangan ka sa mga pinaplano mo na parang, huwag mo sasaktan yun kasi ganito ganyan, ang dami niyang reasons, maybe kaya ayaw niya ipa-confront sa'yo yung tao, yung third party is parang hindi naman fault nung isa, nung third party, kundi fault nung person mo na gano'n, ano. So, kumbaga dito is talagang inaawat ka niya kasi alam nitong person mo kung ano yung kakayanan mo, no? Na hindi ka po pwedeng kantiin, no? Hindi ka pwedeng lokohin, though talagang ando ng temptation for this person, sa person mo, no? So, kailangan mo ng konting control, darling, and kailangan mo ng bakasyon, no? Since discover mo nga na merong third party, no? Para for now is wala kayong complexion, wala kayong connection, no? Wala muna. Give some space and time for yourself, no? Self-love ka muna. Self-love, okay? So, wag mo pabayaan yung sarili mo. Okay? So, after nyan, after na vacation, after mo ma-realize yung lahat, or magising ka sa katotohanan, is, kasi syempre, pagka gano'n na nangyari is, andun yung na-let go, let God mo na siya, di ba? Nakahinga ka na, na-healed ka na, or naka-move on ka na. So, dito papasok ang blessings, no? So, there's a blessings will be soon revealed sa'yo. No? So, antay-antayin mo yan, no? Siguro mga couple of months, andyan na yan, nagwe-wave na sa'yo yan, na para lalo ka mas mag-enjoy sa buhay. Okay? Okay. So, yung person mo dito is talagang playing victim, no? Na parang sa'yo pa lahat ang sisi kung bakit siya nagkaganon. Sa'yo pa lahat ikaw pa yung lahat may kasalanan, no? Na siya is inosente, na siya is hindi nagpabaya, na ikaw ang nagpabaya, no? Playing victim lang siya, huwag ka mag-alala dito, collective. It's not your fault. It's their fault, okay? And now, my goodness, you're pregnant. Congratulations, no? Congratulations dahil nyontis ka, darling. So, this is for babae ang ating nire-reading ngayon. Babae. Okay, so babae ang ating nire-reading ngayon. We also have the Scorpio energy. No? So, sila sabi dito sa Scorpio energy is siya yung isa sa mga parang, kasi to I see. Okay, so ito ang ito ang person mo. Ito ang person mo, si Scorpio. No, ito ang person mo, si Scorpio. Okay? So, kumbaga, siya yung nagpo-protect sa'yo, no? Competitive, jealous, no? Pero andun yung, kumbaga, kahit na ganun siya, ka-protective sa'yo. Alam mo yung parang gumagawa na siya ng sariling multo na, kaya siya nagsiselo sa'yo, kaya parang, ganun yung trato niya sa'yo, parang,
Kasi gawain niya. No, nagpe-playing victim siya dito na parang alam mo yon yung sa pagseselos niya, yung parang masyado niyang kinakawawa yung sarili niya, parang iniisip niya na ginagawa mo rin yun sa kanya. Lahat ng bintang niya sa'yo, ginagawa niya. Yung mga ganon, no? Okay, kuha tayo ng last card. Charan! Wow! We have the Virgo energy. Okay. So, kailangan mo lang talaga maging ha? Kailangan mo lang maging patient, no? Kailangan mo lang maging patient sa mga nangyayari sa buhay mo. Again, this is for all zodiacs, ha? Wala tong kundi ito is mga energy na mga tao na involved dito sa reading na to. Okay? So, kailangan mo lang talaga maging mas mahaba ang pasensya, mas maging sensitive, and kailangan mo din maging mag-observe at the same time. Hingi nga tayo ng message dyan sa person mo talaga kung ano nangyayari. No, bakit ganyan? At kung ano yung mga plano niya sa buhay. Okay? Tingnan natin yung mga katotohanan behind the scene. No? Kung ano yung sinasa loob ng person mo. Tingnan natin. Okay, so mahal ka niya unconditionally, darling. Okay? Mahal ka niya unconditionally. It's just that talaga, alam niyo yung temptations is talaga nakapaligid lang. Kaya talagang maganda, alam niyo yun, yung connection niyo kay God is naandyan. Kasi talaga pong ang temptation is naandyan lang po sa paligid-ligid ay puno ng linga. O, di ba wala sa tono? Ganun. So, ganun yun. Talagang pagka ang mga jowa nyo or boyfriend nyo, hubby nyo, pagka kumanta yan, laging wala sa tono. Siyempre, mabubuking sila pagka sila sa tono. 'Di ba? Ganun yun. Okay, so I am grateful for the spiritual lesson. Okay, so now is talagang andun yung pumapasok na siya sa alam niyo yung realization na mali yung mga pinagagawa niya, and to the point na talagang nag-ask na siya ng guides or ng guidance kay God, no? Malamang to is lumuhod na to, papasok na simbahan para lang humingi ng kapatawaran kay God sa ginawa niya sa'yo, no? Sa pagkakaroon ng third party. Alam mo, bihira yan, darling, bihira yan, collective, no? Be thankful at ganyan yung person mo na marunong humingi ng kapatawaran at kumbaga andun yung marami natututunan, no? Sa kabila ng lahat. Okay? So I will wait for a sign from you. Ayan, kasi talagang ayaw mo na ng connection di ba? Nilayasan mo siya, nagbakasyon ka. So, andun yung talagang parang nag-quit ka na or ayaw mo na, no? So, maghihintay lang siya ng sign sa iyo kung kailan ka babalik sa kanya or magkakaayos ulit kayo. Okay? Lalo na ngayon na ikaw nagdadalang tao. So, syempre kailangan niya ng father, pero make sure na bago ka makipag-ayos dito sa person mo na to is andun talaga yung assurance na hindi na mauulit, no? Or wag na magpapahuli. Hindi, joke lang. Wag nang uulit. Kasi kung ano tayo sa real life and real talk, no? Talaga pong a cheater is once a cheater is talagang cheater pa rin, no? It's always a cheater, no? Pero some, no, again, hindi ko pa rin po nilalahat na pag ang isang lalaki ay nagloko, ay magloloko ulit. Hindi po. Meron po talagang nagbabago, no? Meron po talaga. Kaya po kailangan po dito is kung nagloko po siya ng isang beses, pagbigyan niyo po ng second chance, no? Pagka yung second chance na po na yan is talagang plansyado na po yan. Pero kung sa unang paghihingi niya po siya ng sorry sa inyo is pumalya sa pangalawa dahil tinanggap niyo uli at pumalya ulit sa pangalawa, ay may sakit na po yon, no? So isip-isip na po kayo doon. Okay? So many things remind me of you. So maraming memories talaga, no? Maraming memories na nasayang, marami kayong memories na nagawa, mga nabuo, no? Pero alam mo yon, dahil sa third party na yan, na parang nabuking mo nga, dito collective is naglaho lahat. So now, hanggang reminiscing na lang siya ng mga moments, happy moments, sweet moments, mga ganyan, ninyo, no? So, it's up to you, darling.
It's up to you, collective, kung paano mo siya i-accept ulit, no? Pero mahal na mahal mo rin tong guy na to eh. Okay. Lalim nun ah. Okay. So, I wonder if you're happy without me. Masaya ka ba, collective? Ikaw nga tatanungin ko. Masaya ka ba? Nawala siya sa buhay mo. Are you happy, bebe? Comment. Comment mo yan, bebe. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. Oops. Lumipad siya talaga, ha? You came closer than anyone. Siyempre, alam mo yon, siyempre kailangan talaga na, kumbaga, alam nga naman magmukmuk ka dito, collective, no? Especially kung ganyan pregnant ka. So, kailangan mo ng someone or somebody na malapitan para, alam mo yon, to comfort you, no? Mayroong to lean on. Kasi, kung susuluhin mo yung problema mo, Day, bebe, is baka, alam mo yon, maging worst, no? So, parang, the best thing you can do here is parang humingi ka pa rin ng mga advices, support, especially sa family, and some of your friends, trusted friends, no, na kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano ba yung tama at hindi, no, kung patungkol naman to sa relationship nyo nitong partner mo. Okay? So, let's see for the last message na manggagaling dito sa partner mo. Then, gagamit tayo ng tarot. Okay, so sometimes I'm awake thinking about you. Alam mo, punong-puno ng konsensya tong ano mo, itong person mo dito, collective. Minumulto siya ng konsensya niya. Totoo lang. No, talagang ang dami niyang guilt, no, ang dami, promise. Okay, so I feel you even though we are apart. Soul contract, no, meron kayo niyan. Okay? So now, andito yung I don't react when people mention you. Kasi hindi niya alam kung ano isasagot niya. Kasi may kasalanan siya eh. No? Meron siyang kasalanan sa'yo na syempre, pagka sinabi niya gano'n, raratratin siya ng mga kausap niya na bakit mo naman ginawa yan kasi naman ganito, ganyan, ganyan. Alam mo yung parang ayaw niya na madagdagan yung mga burdens na nararamdaman niya sa ngayon. Kasi nga, hindi niya nga alam kung paano kanya ulit maibalik na kasi gusto niya nga magkaayos kayo. So, hindi niya nga alam kung paano kanya maibabalik sa gantong sitwasyon eh. Tapos, kung i-open niya yon at tinatanong ka nga sa kanila, ganito, ganyan, paano niya sasabihin, no? Eh, ganun nga na nangyayari na parang alam niyang magagalit din ng mga tao sa mga ikukwento niya. Once na sinabi niya yung katotohanan, no? So, dito is talagang, ramdam ko dito yung pagsisisi niya, no? Ramdam ko dito yung pagsisisi niya, collective, sa ginawa niya sa pagkakaroon ng third party. So, hoping na napagbigyan mo siya for the second time around. But then, kung uulit pa rin siya, nasa sa'yo na yun. You decide. Okay? Pero kung this is the first time na ginawa sa'yo ng person mo, then bigyan mo ng second chance. Patawarin mo siya this time. Then, yun nga, pagka inulit, ibang usapan na yun. Okay? So, let's see kung ano pa ang sasabihin ng ating Message of Love Oracle Deck. Okay? Pasensya na talaga kayo dito sa setup natin, ha? Pero minsan talaga nangyayari yan. Nagawa ko na to dati eh. Alam nyo yun, sa sobrang ingay. Doon naman ako dati sa gamutan area ko. Pero nag-transfer ako sa room kasi nga ang daming chikiting patrol na naglalaro that time. So now, we have the escape. I left when things got hard. Oo. Actually, di kanya hinarap talaga eh. No? Nung talagang times na ikaw yung person mo is loko doon sa jowaers niya or doon sa third parties, no? Talagang hindi ka na niya hinarap kasi masaya siya. Nagpaka-selfish siya doon sa part na yon, ano? Nagpaka-selfish siya, hindi niya inintindi yung pakiramdam mo, no? And hindi niya lang alam na yung palang mga ginagawa nyo before is nagbunga, no? So now, isan doon talaga yung, kaya antindi ng pagsisikap niya na bumalik sa'yo, no? Kasi nga alam niyang merong nagbunga, no? Nandiyan mayroon kayong baby na dapat alagaan, na palakihin, na i-priority, no? Ganyan. Okay. So now, you made me realize my flaws. Okay? So, dito is, parang sinampal siya rito ng katotohanan, ano, na
Parang, bakit ko ba 'to nagawa sa'yo? Alam niyo, ang dami niyang questions sa, parang ikinumpara ka niya bigla doon sa third party na hindi niya na, parang hindi mo deserve na lokohin ka pero nagawa niya. So talagang dito is talagang sisi siya sa mga ginawa niya sa'yo. Okay? So ang hirap nun na kasi talaga nagigising nga daw siya, 'di ba? Saan na ba 'yon? Ayan. Sometimes ayaw stay awake thinking about you, no? So talagang puyat 'to, no? For the puyat si kuya, no? Dahil kaiisip siya, dahil talagang kinokonsensya siya dito eh, no? Kinukulit siya ng konsensya niya rito na humingi ng kapatawaran sa'yo dito, collective, no? Minsan po kasi mga ano, alam nyo na, mga lalaki, minsan ano din, hindi mo rin maintindihan eh. Okay, so we have the unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Natural. Kasi nga nagsisisi siya. So, ang gusto niya talaga dito is, alam mo yun, maibalik yung dati. Naibalik mo yung trust. Though, ang trust talaga dito, no, collective, and sa inyo po, mga viewers, ang trust po is talagang napakamahal. No? Or parang it's a priceless. No? Kasi po, pag nawala po ang trust, ay nako, good luck kung magkakaayos pa kayo. Hindi lang sa ano to ha, hindi lang po to sa relationship, even sa friendship, sa lahat, sa trabaho, no, sa lahat. No, pagka nawala po yung trust, nasira nyo po yung trust ng tao, wala na po talaga. Ang hirap na po ibalik, or worse, hindi na po ba ibabalik. No? Kaya po, make sure po na parang better na kahit po alam nyo ikakagalit ng mga kaharap nyo or kung sino yung kadil nyo or partner nyo, kapatid nyo, boyfriend mo, magulang mo, or kung sino man, ano, is make sure na hayaan mong tanggapin mo, no? Lunukin mo, kainin mo kung ano yung mga pwede nilang sabihin sa'yo na masasakit na salita. Deserve mo yon. Pero after naman nun, alam mo, ikaluluwag ng dibdib mo yun. Kasi nasabi mo na eh. Kasi alam nyo, ang hirap kalaban ang konsensya. Napakahirap po. So, ang kailangan po dito is, kumbaga, sabihin mo sa kanila, no, na kung ano yung mga dinadala mo at humingi ka ng kapatawaran sa tao and syempre sa Diyos dahil andun yung talagang nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa inyo niya. Nanloko ka, nagsinungaling ka, inabuso mo siya, lahat eh, no? Parang andito yung mentally abuse, no? And emotional abuse is nandito pumapasok. So talagang kailangan dito marubdubang pagsisisi and marubdubang paghingi ng tawad ang kailangan mo. Kailangan ng person mo dito sa iyo, collective. Okay? So now, dito naman po tayo sa ating, ay hindi, kailangan ko pa ng siguro ng isa. At tatlo pa. Okay, okay, tama, may bumato agad. Okay, yun na nga. So, reminiscing part. So, meron dito niyan eh, wait, nasa na ba yun? Okay, so I wonder if you are happy without me. So, parang same thing dito sa reminiscing, no? So, I miss our inside jokes, no? So, talagang andun yung inaalala nyo yung mga kulitan nyo, yung mga kalukuhan nyo, yung tipong pagka momoling kayo, ganyan, or kung halimbawa, nasa bahay lang kayo, yung kulitan nyo doon, yung mga nababasag ang mga kung ano-ano, mga ganyan dahil sa kakulitan nyo. Yung happy memories nyo, sweet memories nyo is talagang andun yung talagang namimiss niya. So, andito na lang siya parang ngayon, hanggang dito na lang muna siya. Kasi nga, up to now, collective is andun yung pinag-iisipan mo pa kung babalik, tatanggapin mo pa ba siya or hindi na. No? Okay? So, tingnan pa natin yung ibang mensahe. Ay, tumalsik. So, okay, we have 2 cards, darling. Okay, so irreplaceable, the way you love can never be matched. Truth. So, that's his message for you. No? Kasi talaga naman yung third party naman na yun, isinidus lang siya. No? And, syempre, ang lalaki po is napakarupok. Sorry po sa mga, mga viewers ko na lalaki. Sorry po. Hindi ko naman po nilalahat. Sorry po. Okay, so, meron po talaga, meron po talaga mga lalaking mahihina. No, mahina ang mga control, marupok. Okay, so meron po talaga mga ganyan. And ito yung person mo.
Okay, isa siya doon. Okay, asan na yung card na yun? Ayun. So, doon niya na-realize na kumbaga, yung kung ano yung, kasi nga 'di ba sinidus lang siya dito. So, ikaw kumbaga is talagang kakaiba. Ngayon na ano siya, kinompare ka ng person mo doon sa third party, which is talagang iba ka. Iba ka. Ibang, 'di ba gano'n? Gano'n, no? So, nasa huli man ng pagsisisi, eh talagang nandun na ang pagsisisi. Okay. So we have the detachment. So I had to let this go so I could clear my mind. Mm. So for now, talagang parang kailangan muna niyang dumistansya, no? Para alam mo yon, ganun din sa'yo kasi bawal sa'yo ma-stress kasi nga you're pregnant, no? So ang kailangan dito is kailangan niyang ipahinga muna kung ano yung meron siya, no? Na parang bigyan niyo muna ng time yung pareho, no? Give some space time sa inyong pareho, both side, sa'yo at sa kanya. Bigyan mo siya ng time, ganun din sa'yo. No, then alam niyo kung sino lang ang makakapagbalikan sa inyo and parang mabubura lahat, no, yung mga pinagagawa nitong person mo paglabas ni baby. No? Iyan na yung tinatawag na new beginning. Asan yung new beginning mo nito? Eto. Yan. So, dyan papasok ang new beginning. Okay? Dyan siya papasok. So, let's wait for that. Tingnan natin kung magkakaroon ng part 2 tong um, ating reading. No? For you, collective. Na malay mo. Sana maalala ko na meron akong reading na ganito about pregnancy. Ano kaya magandang caption dito, no? Parang, ako, para maano ko dito, ma-target ko yung mga ah, expectant mother. Okay, so next, we have the Knight of Pentacles. So dito sa Knight of Pentacles talagang andun yung ano ka parang kailangan mo lang parang go with the flow, no? Sundan mo lang kung ano yung binibigay sa na path ni God, no? Pero I'll make sure na ito is for success, no? Para magkaroon ka rin ng peace of mind, magkaroon ka rin ng parang anong tawag doon? Maging kampante ka at this time, collective, no? Hayaan mo munang mag-isip ka, alagaan mo kung ano yung nasa tiyan mo, ano si baby, alagaan mo maigi, huwag ka magpaka-stress, no? So, dito, sinasabi dito sa Knight of Pentacles is kailangan mong parang, kailangan mong, wag itigil, no? Move forward, no? Kumbaga, yung path na dinadaanan mo ngayon is make sure na diretso and mamit mo kung ano yan sa dulo. No? Huwag kang magpaka-paranoid, huwag mong problemahin yung future, no? Kasi meron talagang plano si God for you and for your child and sa relationship niyo nitong person mo. Okay? So, ano lang, go with the flow and make sure na always connect to God para, alam mo yun, hindi ka naman maligaw or hindi ka ma-depress, no? Magkaroon ka ng, alam mo yun, still healthy lifestyle, especially ngayon nga na pregnant ka, okay? Okay, so, wow, we have the Chariot. Mhm. So ito is sinasabi dito na kailangan mong parang mas maging braver ngayon, mas maging matatag, mas maging palaban sa nangyayari sa buhay mo ngayon, ano? Kasi talagang marami kang magiging choices ngayon actually, no? Kung talaga bang actually ang number one na parang pinag-iisipan mo dito is kung tatanggapin. Kasi alam mo masarap yung masarap yung kasama mo, yung partner mo or yung person mo habang lumalaki yung tiyan mo. Lalo na pagka gumagalaw na yung nasa loob ng tiyan mo, kumikilos na siya, sumisipa na siya, yung bubukol-bukol na siya sa tiyan mo, yung mga ganun, pag umiikot siya, ang sarap nun na tapos sinahawakan ng person mo, yung ganon, then maririnig yung heartbeat, masarap yung ganon. No? So, nandito ka kung ano ba yung pipiliin mo. No? Ito yung one of your priorities na iniisip sa ngayon kung isasama mo ba siya dito sa journey mo sa pregnancy or mag-iisa ka with your family. Okay? Okay. So,
Dapat 3 cards lang po 'to, eh, pero ang card sa bumaba is dalawa. Okay, so Temperance and 10 of Swords. Okay, so we have the Temperance here, which is sinasabi na kumbaga kailangan mo lang talagang balansehin muna sa lahat-lahat ngayon, ano. For the balance ka muna ngayon kasi kumbaga andun nga yung ang dami mong confusions, ang dami mong questions, mga ganyan, no? Kasi parang naguguluhan ka talaga kung ano ba, tatanggapin ko ba tong taong to o bubuhayin ko mag-isa to. Ang dami, eh. Andun yung tatanggapin ko ba to para may kasama naman ako dito. Ano ba, ganun na lang yun. Sa sarap na lang siya kasama. Pagdating sa hirap, wala. Yung ganon. So, yan yung mga iniisip mo for now, no? Pero, for me, mas maganda yung tanggapin mo siya, no? For the second time, no? Tanggapin mo siya kasi mas maganda yung lumalaki ang bata na buo ang family, no? Kung alam nyo, nasisira po ang buong pamilya kasi bumitaw ang ina. Nasa ina or nasa nanay po ang pagkakaroon ng buong pamilya. Kaya po alam nyo, saludo ako sa lahat ng mga nanay sa atin, no? Kasi talagang kahit maraming pagsubok ang pinagdadaanan, no, is at andyan ang mga anak. So parang talaga totoo yun na hindi ko maiwan ang anak ko kasi hindi ko maiwan ang asawa ko kasi yung mga anak ko iniisip ko. Totoo po yun. Totoo po yan. Yan po halos lahat ng mga dialogue ng mga nanay na talaga namang ah gusto nilang mabuo ang pamilya. Kaya puro pagtitiis, no? Kaya dapat ang pakamamahalin po talaga natin dito ng bonggang-bonggang-bongga ay ang mga nanay, no? Na kung talagang kayo po ay nakakaangat na sa buhay, nakakaluwag sa buhay, ibigay niyo po kay nanay kung ano po yung mga needs niya or kahit hindi niya needs, pero andun yung maso-surprise siya na magiging masaya siya, no? Yun po, yun lang po ang akin. Okay? So, ang kailangan lang po dito talaga is, yun lang po pakiusap ko sa inyo collective na bigyan niyo po ng second chance to. Then, yun nga, kung gagawa po ulit siya, then, hayaan ko na ikaw ang mag-decide kung ano yung nararapat dito sa person mo. Pero for now, since this is first time pa lang naman, so pagbigyan mo siya, bigyan mo siya ng second chance, forgive him, no, para kay baby. Okay? Then, once na nabuo na kayo, pumunta na kayo ano kayo, gawin yung lagay nyo sa gitna ng pamilya nyo ang Diyos Ama. No? Kasi pagka nasa inyo yan at pumasok na sa inyo yan, yung tibay ng pagsasamahan ninyo is talaga naman kahit na sino walang makakabuwag. Naniwala po kayo sa akin. Again, pinagdaanan ko po yan. Okay? So, pinagdaanan ko yung hirap, no? Then, now, is talagang andito na kami, buo kami, masaya. Okay? Yun lang po. Okay, so now we have the 10 of Swords na sinasabing, kumbaga, talagang dito is, ramdam ko yung hirap mo, ramdam ko yung sakit, no, na nararanasan mo ngayon kasi mahal na mahal mo tong person mo na hindi mo akalain na gagawin sa'yo to. And now you're suffering, no, kasi nga, maybe lack of financial ka din, no, ayang meron ka pang bubuhayin na baby, syempre hindi po biro ang gastos diyan. Check up, no, mga laboratories, especially kung manganganak ka na, gamit ng bata, mga ganyan, no. Hindi lang 'yon, what if kung ikaw collective dito is walang work, no, then aasa ka lang sa parents mo. And sana kung lahat naman po dito nang makaka-resonate is may kagaanan sa buhay, as in nakakaluwag sa buhay na handa ang mga parents or kung sino man sa relatives ang kaya kang suportahan. Paano po yung mga wala na nakaka-resonate dito sa reading na to, no? Na talagang tama lang, sapat lang, or meron pa ngang mas worse na talagang walang mapagkukuhanan pero nagloko si partner, nagloko si person, no? So, andito ang dami, no? Ang daming problema na pumapasok sa iyo. Pero darling, collective, again, ito is one of the tests sa iyo ni God, pero ako'y nakikiusap na again, let God mo tong sitwasyon na to, then hayaan mong si God ang mag-alaga sa iyo, bigyan ka ng signs kung ano yung mga nararapat mong gawin sa buhay ngayon, no? Pero importante talaga yung forgiveness, no? Kasi pagka nagkaroon ka ng forgiveness sa tao, pinagbigyan mo siya, then papasok ang swerte, no, na magagaling kay God. Oo, andito na inabuso ka, pero again, kung si Jesus Christ nga, ang daming umatake sa kanya, pero lahat yan, lahat tayo,
'Di ba? Buong sanlibutan pinatawad niya. 'Di ba? Lahat tayo pinatawad niya. Ito iisang tao lang. So, hoping na mapatawad mo tong person mo na 'to. Okay? So, that's your reading for tonight, collective. So, I hope sa mga naka-resonate po, please paki-subscribe po ang channel. Click you make pindot the subscribe button, no? Thank you po sa mga magsusubscribe and thank you din po sa mga naka-resonate and paki-click din po syempre ang notification bell para po updated po tayo, no? Pindutin niyo po yung notification bell, then yung all para po ma-notify po kayo palagi every time po na may new uploads po ako, no? And paki-like and share na rin po tong ating reading for tonight. So hoping pag-click ko po ng stop is pumasok po ito sa library para po may upload ko. Okay? So maraming salamat po sa inyo at pagtsagaan niyo po muna to. This is temporary lang naman dahil nga po maingay po sa labas. Okay? So maraming salamat po. God bless. Love you all.